Yon guys, magandang gabi sa inyong lahat. Mamamas ko po, ay hindi pala. So, Ma'am Liz, Coach pa din po question from day 2. Mas okay ba to just skip the detailed targeting interest kung hindi sure kung ano ang common interest? Or mas maganda pa rin ang result targeted audience in terms of interest? Ma'am Liz, kapag nagte-test ka pa lang, lalo kung bago yung ad account mo, try to use the interest targeting, excuse me, para, di ba sabi ko sa'yo, sinasabi ni Facebook, uh, I have all the data, let me know what to do. Okay? Yun yung sinasabi ni Facebook. Kaya nandoon yung campaign objectives, yun yung mga ise-select mo. Interest targeting, demographics targeting, ad placement. Inuutosan natin si Facebook na gawin yung isang bagay na gusto nating mangyari. Kaya nga po, 'di ba, merong different campaign objectives. Pag inutusan mo si Facebook na engagement campaign and then you optimize for messages, most likely you will get a lot of messages. A lot of people na how po, how, details, interested, details please. Tapos, ito ka ngayon, magrereklamo ka na bakit puro messages yung nakukuha ko? Kasi nga, yun yung inutos mo kay Facebook. No? Then kapag nag-optimize ka naman ng traffic link clicks, pag chinek mo yung back-end ng website mo, ang daming clicks, ang daming website visit, pero wala ka namang sales. Okay? Then, again, kung ano inutos mo kay Facebook, susundin lang po niya. And dun sa tanong po na, yung tanong mo na, kailangan bang skip mo yung detailed targeting, try to test interest-based targeting muna. Because you want Facebook to have a good sense of who are kung sino yung target audience mo. Okay, kasi it will accumulate the data doon sa ad account mo, doon sa ads manager mo. Then based on that data, yun yung magiging parang touch point ni Facebook to find similar audience na nag-engage doon sa ads mo. Okay? And if you let Facebook run for 1 month, tapos puro pinayaan mo lang na how yung mga nag-i-engage sa'yo, sabi mo ang daming messages na nagme-message sa'yo, ang daming messages na pumapasok, pero hindi mo ngayon na pre-qualify yung mga leads na pumapasok. No, chinek mo sana yung breakdown kung ano yung, let's say for example, nagbebenta ka ng bahay, ng condo, ng real estate. Tapos karamihan pala nung nagme-message sa'yo, 18 years, between 18 to 24 years old ang nagme-message sa'yo. Tingin mo kaya mabibilhan ka ng unit? 'Di ba? Kung ikaw ay nasa real estate, tingin mo ba mabibilhan ka ng condo, ng unit, kung nagbebenta ka naman ng um, sa subdivision na property? Ang dami mo ngang messages, pero yung nagme-message sa'yo, puro between ages 18 to 24 years old. No? Tapos pag chinek mo yung profile ng mga nagme-message sa'yo, works at Krusty Krab, works at Eddie sa puso mo. Sino nga nakaka-relate dito? Pag tinignan mo yung mga profile, mukhang yung mga hindi bibili ng condo. No? Same thing with financial advisors. Ang dami mo ngang messages, pero hindi naman yung ages na nag-interact sa'yo is mukhang hindi bibili sa'yo. Okay, yun yung sagot ko doon, Ma'am Liz. No? So, pag nag-uumpisa ka, lalo kung bago yung ad account mo, wag kang panghinaan ng loob na ano ba naman yan, 10,000 na yung nagagastos ko sa Facebook. Ano ba naman yan? Sorry, 5,000. Yung iba kasi 5,000 lang yung naubos sa Facebook. Pinanghihinaan mo na sila ng loob. Okay?
Tapos umabot ng 10,000. Tapos pagdating sa 10,000 spend, ay hindi naman nag-work si Facebook. Tigil na ako. Okay? Maraming ganun, guys. Maraming ganun. Yung iba nga, ah, 3 araw pa lang, 5 araw pa lang, give up na. No? So, a lot of testing ang mangyayari kapag bago yung ad account mo. Kasi you are feeding the system, the Facebook algorithm, the data that you want. Kaya nga importante na kapag bad leads, you tag them as a bad leads kahit na it's a waste of money kasi it will give a signal kay Facebook na you are getting shitty leads. Okay? So tag them as a bad lead and then try to optimize your campaign. Try to test interest targeting, demographics targeting, combination of both, age bracket, etc. etc. Okay, until you find a very good ad, a very good interest targeting that really works, and that's how you scale. Okay? Tsaka mo pa lang bobombahan yung budget mo kapag meron ka ng winning audience at winning ad. Okay? Kasi yung iba na-excite. 100 pesos nag-optimize yung ads. Oy, ang dami pumapasok na ano ah. Sige, gawin na natin 1,000. Bukas makalawala, wala nang message na pumapasok. Okay? Sir McCoy, question coach, ano tips for budgeting? Advice para sa paggamit ng automated rule. Simple practical setup na importante. Ako, Sir McCoy, hindi ako nag-automated rule. Okay? Doon pa lang sa 100 pesos Facebook ad strategy, hindi mo na kailangan mag-automated rule doon. Kasi ano na doon, controlled na yung budget doon. Meaning, babantayan mo na lang siya daily basis kung yung cost per lead mo ba, cost per purchase mo is within your ideal cost. At ito yung pag-uusapan natin ngayong gabi. Okay? So, automated rule, it's good to know kung alam mo kung paano gamitin yung automated rule, but I have tested that in the past. And okay naman siya. Kaya lang, ang dating kasi noon, halos nagre-reset eh. Nagre-reset yung data eh. Pag automated rule kasi, halos every 12 midnight o depende sa pagkakasetup mo kung every a couple of hours within the day, nag-automated rule ka. Every now and then na may gagalawin ka sa system ni Facebook, nagre-reset yon. Until such time na naging stable na siya, yun, medyo mabibigyan ka ng magandang ng magandang result. Pero ako, hindi na ako nag-automated rule ngayon. Okay, hindi ko na ginagamit yung automated rule. Ma'am Aliza, separate ba ang interest targeting and demographics targeting dapat? Separate ba ang interest targeting and demographics targeting dapat? Yes. Yes and no. Again, ang sagot doon, Ma'am Aliza, i-test mo. Because you can also combine, you can also, tawag ko doon, layering. No? Let's say for example, demographics targeting muna, demographics, then ile-layer mo ng interest. Yung inanarrow mo, di ba? Inanarrow mo siya. Ang tawag ko doon layering. So, yes, you can combine and you can separate as well. Bottom line, ang sagot doon, i-test mo both. Ano ba yung magwo-work? Yung combined o yung separate? Okay? Because you'll never know what works kung hindi mo tinest yung combination na yon. Okay? So, walang specific na sagot kung ano yung maganda, CBO or ABO, automated targeting ba, broad open audience ba, manual placements ba, automatic placements ba, advantage plus ba, walang specific na sagot. Ang sagot doon, i-test mo lahat ng combinations until such time na makuha mo yung tamang timpla. Kaya nga, yung 100 pesos na yon,
good na yon for testing. Yung daily budget mo na 100 pesos, very good na yun for testing. Para hindi ka hindi ka masunugan sa ads. Okay? So, until when po pwede ma-access recordings, di po ako nakapunta day 2 to 4. Downloadable po ba? PD ang, hindi ko alam kung ano full name mo, PD ang nandito. Lifetime access po yung recordings. Kung hindi mo pa na-check yung email po namin, please follow the instructions on how you can be able to access the dashboard. Okay? So lifetime access po 'yun. You can go back to that anytime. Boss, nag-enroll ako ng 6499, laging yung PayPal. Please use a different payment method, GCash or Paymaya. Pwedeng 7-Eleven, meron doon, Cebuana, pwede. Union Bank, RCBC, BPI. Okay? Yung PayPal minsan nagloloko yan. Okay? Alisa, I didn't know yung technique na duplicate or hindi dapat papalit-palit ng budget. Pinapalitan ko kasi to 500 bigla yung budget ko tuwing weekend. Yun kaya ang reason kung bakit nasira ang algorithm ko. Possibly. Okay, possible yun. Na anong tawag dito? Bawat galaw mo, especially hindi pa nakaka-exit yung campaigns mo sa learning phase. Tapos panay ang galaw mo dun sa ad set na yon, maniwalat ka sa hindi. Masisira yung ano nun, yung flow nun. Okay? Yung vertical, meron kasing tinatawag na vertical scaling, Ma'am Aliza. Yung vertical scaling, 20% of your original budget, you put at least 20% of your original budget every 2 to 3 days. Okay? Ginagawa ko before yon, kaya lang, ang problema kasi doon, the moment na nag-scale ka ng budget mo, mapapansin mo doon yung cost per purchase mo or yung cost per lead mo, tumataas din, sumasabay. Bakit? Kasi nga, hindi pa hinog yung ads mo and you are telling Facebook that Facebook, I am adding 20% of my original budget from my original budget and I want you to find more people in the auction. Kasi pag ganun ka na yung anong tawag dito, yung trajectory mo pataas na eh. Kasi kung before, kung ito ka, okay, kung ang natatarget nito ng ads mo is roughly, sabihin natin 10,000 na katao, the moment you increase the budget, pag ganon, magdadagdag yon doon sa graph niya. Kung 10,000 yon, nag-add ka ng budget, sabihin natin nag-add ng 2,000. So, naging 12,000 na. Okay? Ang gagawin nun ni Facebook, magre-reset yon from the very beginning para i-read ulit yung data within the 12,000 na katao. Kasi yung previous data mo, ano na, 10,000, di ba? Na-read niya na yon, nabasa niya na. Tapos until such time na nag-learning limited na siya, di ba? Ibig sabihin ng learning limited, wala na siyang ibubuga, wala na siyang ibibigay sa iyo na conversions. Naubos niya na doon sa tier 1. Okay? Makikita mo learning limited, tapos pag pinabayaan mo ng matagal, makikita mo creative fatigue. O kaya creative learning limited or creative fatigue, kulay orange na siya. Tapos ang instinct mo, mag-add ka ng budget para magdagdag ng reach si Facebook. Yes, totoo naman 'yun, magdadagdag ng reach. Kaya lang anong tawag dito, na nagagalaw mo yung kanyang data. And sasabay din yung cost per result kasi sinasabi mo kay Facebook na I am now ready to compete with this new budget sa auction. At kapag hindi pa hinog yung ads mo, definitely ma-outbid ka. Okay? Yon, sana nasagot ko yung tanong. Sir, pag umorder na ilalagay ba sa leads as won? Yes. Ilalagay mo sa leads as won, tapos doon sa baba noon, meron dong order, ship. Ilalagay mo doon order. Paid pala, sorry, paid. Okay, ganun po yan, Ma'am Maria Janine.
So, para ma-read po ni Facebook na umorder na po itong lead na to. And then, hahanapan ka na ni Facebook ng similar people who have already purchased doon sa products or services mo. Sir Alan, can we still access the previous videos? Yes. Ano? To dashboard even after this 5 days clinic, 5 days challenge, yes. Yes, you can access, lifetime access po yan. Coach, ano po ang ideal cost if real estate? Pag-uusapan po natin ngayon, Sir Welmo. Nag-run ako ng ads 3 days, then hindi ko pa nagustuhan ang results. Okay lang po ba na i-pause din, baguhin yung target interest location din and resume ads? Yes. If hindi mo nagustuhan at hindi pasok dun sa ideal cost per result mo, then by all means pause that. Okay? Best practice dapat na kung may test ako, duplicate na lang instead. Kung may kung mag-add ako ng budget during the weekend or kung mag-test ako ng different interest, dapat duplicate, hindi palitan yung current ad. Kung mag-add ako ng budget during the weekend or kung mag-test ako ng different interest, dapat duplicate, hindi palitan yung current ad. Kapag ang ano mo kasi, Ma'am Aliza, kapag nag-duplicate ka ng ad set, meaning you're trying to test another audience. Okay? Or the same audience with a different ad. Dalawa lang kasi ang pwedeng mangyari. Pag nag-duplicate ka ng ad set, it's either you are testing the interest targeting or demographics targeting, or you are testing the ad level, your ad creatives, your copy, your headline. Okay? Yun lang yung dalawang nangyayari kapag nagdo-duplicate ka. Okay? Kaya nga meron tayong series of tests na kailangan gawin para ma-check mo kung alin yung nag-work. Saan ba makikita yung learning limited or creative fatigue po? Doon mismo sa ad set level, magkukulay orange po yon, Ma'am Maria Janine. No? Kung dati siya learning, green na parang gumaganong-ganon, green, papakita ko. Wait lang ha. Hanapan kita ng learning limited. Teka lang ha. Ito. Ito. Learning limited. Okay, ibig sabihin yan, wala na siyang ibubuga. Na-reach niya na yung 8,993 na katao. Kung meron pang madadagdag dyan, konting-konti na lang. Ibig sabihin, sa 8,000, sa 8,993 na katao, ang kaya niya lang ibigay sa yung leads is 2. At wala na siyang mahanap na bagong leads, kaya nagle-learning limited na siya. Bakit? Kasi nga, Facebook wants you to have at least 50 conversions within 1 week, within 7 days, from the time na launch mo yung ads. And ito, na-launch ko to, kailan pa? November 15 pa, oh. Saan na yun? Ayun, November 15 ko pa, last year na launch, hanggang ngayon, hindi pa siya nakaka-exit. Bakit? Kasi nga, wala na siyang ibubuga. Even though I'm spending $100 budget. Okay? Ganun po siya. Learning limited. Okay, Docs. Coach, how much po ang one-on-one session and gaano po katagal ang duration? One-on-one session ko po is 5 days straight. At least 1 hour per session. Kung hindi po kayo available ng straight na 5 days, pag-uusapan po natin yon kung anong dates po ang magsasakto doon sa availability ko tsaka availability nyo. Pwede po yon. Okay, halimbawa, coach, hindi ako available ng Monday, pwede ba tayo ng Tuesday? Pwede naman. As long as na pareho compatible yung oras natin. Okay? Once you avail the one-on-one coaching session, you'll also get the all of my courses for free. Okay?
And then lifetime access na rin po yung lifetime membership. Sir Clarence, yung pinaran ko na ads, bali 4-day pa lang siya. Then kagabi parang napalitan ko yata ng amount ng budget. Then today medyo humina engagement. Is it because nagalaw ko? Yes. Yes. Okay? Okay, so mamaya lang ako sasagot. Medyo nahaba yung sagot ko doon. Let's dive in doon sa pinaka main topic po natin tonight. Okay? Okay ba tayo doon? Let's go. Para makarami tayo. Okay, sino gusto dito magpa-compute? Anong industry? Sinong gusto dito magpa-compute sa akin? Anong industry kayo? Sabihin nyo, pangalan, ako po ay gusto ko magpa-compute. I'm in the blank industry. Sige. Sino? Sinong brave soul? Soul. Provide nyo yung template. Yes. Itong template, makikita nyo po itong template sa day 5. Punta kayo ng 5-day Facebook Ads Challenge. Punta kayo ng website ko. Ma'am Ella, pwede po service industry. Yes, ano pong type type ng business? Ano pong line of business? So, punta kayo dito sa 5-day Facebook Ads Challenge na dashboard nyo. And then click the drop down. Wait mo lang, minsan mabagal eh. Tapos punta ka ng day 5, the ultimate Facebook Ads Calculator. And you'll see this box. Okay? Click the button below to access the 4FB Ads Metrics formula. Click mo lang to and then mareredirect ka sa Facebook Ads Calculator. Now, pag dinownload nyo kasi to, file download via CSV. Okay? Mawawala kasi yung computation nito. Mawawala yung formula. May formula kasi yan eh. No? May formula. Ngayon, pag may nawala yung formula, ito yung susundan yung formula. Column E. Okay? Ituturo ko ngayon sa inyo kung paano nyo gagamitin tong Facebook Ads Calculator. Okay? So lahat kayo, pwede nyo ma-access ito sa inyong dashboard. Alright, so sino dito ang magpapakompute? Manufacturing industry, I'm in the event industry, mirror business owner, consultancy, MLM industry. Okay, unahin natin to si Ma'am Ella, anong line of business nyo? Anong line of business nyo, Ma'am Ella? Ay, sorry, consultancy pala. Consultancy, okay. So, consultancy business, okay. Okay, unahin natin yung kay Ma'am Ella. Your industry is consultancy. Okay. Sa consultancy, ano pong price points nyo dyan? Meaning, if you acquire a new customer, how much are you going to get or to earn? $1,000. Okay, okay, $1,000. So let's try to tawag dito to convert it into peso para mas madali, no? Kasi peso yung usapan natin dito eh. I believe na digital marketing agency yan. So times 55. So yeah, 55,000 or 56. Sige, lagay natin dito. So yun ang magiging average order value mo, Ma'am Ella. So ang average order value mo is 55,000 pesos. Okay? Now, ilan mo na akong tubig. Okay, ibig sabihin po nun, sa testing mo, let's say for example, tawag dito, nag-spend ka ng 10,000 pesos. Okay, 10,000 pesos. Tapos, I would assume na dahil malamang ang ads mo is within the UK, US, ang target audience mo. Ang average CPM diyan, sabihin nating $15, mga more or less yan, sabihin nating 20 na lang times 55, mga 1,100 ang CPM mo diyan. Okay? Tapos
I'm currently running ads, Filipino teachers. Okay. So, okay, sige, bigyan natin ng saktong ano mo, saktong amount. Nakakamagkano na ka na ngayon sa ads? How much are you spending na already per month? Para makita natin yung actual. Pwede ka nga palang mag-mute para ano, mag-usap tayo ng ano, mag-unmute pala, sorry. Saan na yan? Saan na ba si Ma'am Ella? Teka lang ha. Ah, Kakaumpisa pa lang po sir, nasa $300. Okay, sige. $300, magkano ba yan? Times 55, 16.5, okay. Sabihin na natin 15,000 pesos. Okay, sa testing mo. Okay? Now, ang CPM mo dyan, malamang sa malamang, naglalaro yan ng mga between $15 to $20 sa US or UK. Okay? Conversion nun, nasa 1,100. Okay. So, 1,100 na cost per 1,000 impressions mo, meaning ito yung binabayaran mo kay Facebook para ipakita yung ads mo per 1,000 na katao. Okay? Sa amount na yon, sa 1,100 na cost per 1,000 impressions, makakapag-generate ka ng 13,636 na impressions. Ito, i-ano na lang natin. I-round up na lang natin. Yan. Meaning, sa 13,636 na impressions doon, dapat ang ideal conversion rate mo, ang ideal click-through rate mo is between 1 to 2%. Okay, ibig sabihin ito yung ad quality kung gaano ba kaganda yung ads mo. Ang parameter, ang benchmark is at least 1 to 2%. Kapag mas mataas diyan, meaning maganda yung click-through rate mo, marami nagki-click doon sa ad mo. Okay? Now, pag-usapan natin mamaya yung conversion rate. Meaning kung meron kang click-through rate na 1%, i-round up natin to. Ay, sorry. Most likely, makakakuha ka ng 136 na leads. Okay? 136 na leads ang makukuha mo kung mayroon kang 1% na click-through rate. Ano ba ito? Ba't gumagana ito? Yan. Okay. 136 na leads. Then, if you have a conversion rate between 1 to 2%, yun yung ideal. Okay? Ideal na conversion rate mo is 1 to 2%. Sabihin natin 1% na lang. Then, most likely, makakakuha ka ng 1 client. Okay? Doon sa, based doon sa CPM mo na 1,100, click-through rate mo na 1%, at conversion rate mo na 1%. So, ibig sabihin, papalitan mo tong number of sales na 1. Ang total revenue mo is 55,000. Meaning, meron kang return on ad spend na 3.66. Okay? Or 3.67 na ROAS. Meaning, 3 beses, bumalik sa'yo yung 15,000 na nilabas mo. Mahigit na 3 beses. No? Ganun mo kukumpitin yung ROAS mo. Okay? Dapat noon, make sure na sa 15,000 na nilabas mo, makapag-convert ka ng at least isa. Okay? Now, imagine this, Ma'am Ella. Ito lang yung in-improve mo. Pinaganda mo lang yung ad mo. Okay? Sobrang ganda ng ad mo. Umabot ng 3% yung click-through rate mo. Then, you were able to generate at least 400 plus leads. And within same conversion rate na 1%, ang probability noon, makakapag-close ka ng 4 na katao or 4 na prospect. Palitan mo to ng 4. Then, instantly, dahil pinaganda mo lang yung ads mo, you're able to get 14x ROAS. Okay? Return on ad spend. Okay? 14 na beses na bumalik sa iyo yung nilabas mong 15,000. Okay, imagine naman natin, average lang yung ano mo, yung 1% lang yung click-through rate mo. Tapos, ang galing mo talaga mag-close. Yung closer nyo, kung may closer man kayo dyan sa agency nyo or din sa business niyo.
ang closing rate nyo is let's say 3%, baliktarin natin. Di 4 yung mako-close mo, ganun pa rin 4. Average order value 220,000, meron kang 14x na ROAS. Okay? Okay? Balitan natin to, 1% pa rin. Ngayon, gumanda yung CPM mo. From 1,100, naging 500 ang cost per 1,000 impressions mo. Naging 500 na lang. Di nakapag-generate ka ng number of impressions na 30,000, sa 1% na click-through rate mo, nakapag-generate ka ng 300 leads. At sa 1% na average na conversion rate mo, nakapag-convert ka ng 3 sales, lalagay mo dito 3, yon lalabas yung return on ad spend mo. Nakita nyo guys, 4 lang yung kailangan ninyong tingnan sa pagraran ng Facebook ads. Hindi nyo kailangan super expert na tingnan yung ads manager kung ano bang nangyayari dun sa ads manager. As long as na nakikita nyo na yung conversion rate nyo is at least 1% and above, yung click-through rate nyo at least 1% and above, yung CPM nyo, magdedetermine yon kung ilan katao ang nakakakita ng ads mo. Ito, palitan natin Ma'am Ella, no? Let's say for example, nag-dive yung average order value mo from 55,000 to 500 pesos. Anong mangyayari? Magne-negative yung return on ad spend mo. Okay, lagyan natin ng 1. Ayan o, negative ka. Ibig sabihin pala guys, may epekto pala yung average order value mo doon sa return on ad spend mo. Kapag alin man dito sa 4 na to ang sumemplang, apektado lahat pagdating doon sa return on ad spend. Nakuha, 55,000, balik natin. Ayan o. Nakuha guys, nagme-make sense. Sino pa yung gusto magpa-compute? Sino tong sunod natin? Si Miss Danica, manufacturing industry. Ma'am Danica, anong tawag dito? Magkano ang per customer na pumapasok sa inyo sa manufacturing industry? Magkano ang average value ng customer na yon? Kunyari, pag ako ba, Ma'am Danica, ay na-convert mo into a client, magkano ang potential income na papasok sa kumpanya nyo kapag na-convert mo ko as a client? Bigyan mo ako ng figure. Ma'am Danica. Chat mo lang dito sa box, sa chat box. Sige, gross. Bigyan mo ako ng gross. Gross per person. Average gross per person. Per client pala na pumapasok. Magkano yung figure na yun? Pag pumasok ako sa opisina nyo, magkano yung nakikita mong value ko kapag na-close mo ako as client? Sige. Tataga. Around 800 pesos per customer average. Average order value, 800. Sige. Yun ang ilalagay mo dito sa average order value. Okay? Then, palitan natin to, sabihin natin 10,000 pesos. Tapos, ang CPM usually kasi sa Philippines, nasa 250 eh. Okay? So, makakapag-generate, 10,000 pala to. 5K budget ko 1 month sa ads. O di pagbagyan natin, 5K. Okay? 5K. Ngayon, sa 5K mo, kaya mag-generate yan ng 20,000 impressions. Ayan o. Kung ang CPM mo, ang cost per 1,000 impressions mo ay 250 pesos. Okay, kaya niya mag-generate ng 20,000 impressions. Sa 20,000 impressions na yon, posible dyan, kung meron kang landing page or kung messaging campaign naman yan, posible kang makapag-generate dyan ng 200 leads. Okay, sa 1% na click-through rate mo. Sa 200 leads na yon, kung ang conversion rate mo ay 1%,
malamang sa malamang, meron kang dalawang makuklose dyan. Kung ang makuklose mo dalawa, itatara mo dito dalawa, meron kang revenue na 1,600. Positive yung ROAS mo o negative? Negative, di ba? Negative. Tama? Would you agree guys na negative yung ROAS? Paano ko ngayon to mapapositive yung ROAS ko sa 800 na AOV ko? Ibig sabihin pala guys, kailangan kong either pababain yung CPM na 150, pataasin ko yung click-through rate ko ng let's say 3%, yung conversion rate ko rin pataasin ko ng at least 3%, meron akong 30 na sales na pumasok, ito, 30, ibagsak ko dito, yun, instantly, nag-4x yung ROAS ko. Kahit na ang average order value ko ay 800, meaning, dahil napababa ko tong mga factors na to, itong mga metrics na ito, okay, with my 5,000 pesos ad spend, instantly, nagkaroon ako ng revenue na 24,000 by just spending 5,000 pesos. And I was able to get a return on ad spend of 4.80x. Okay? Okay, na-gets? Nakuha? Okay, sino pa dito? Projection lang ba ito how much budget for ads we can spend, or ang purpose ng template is to know ano ang performance ng ads? Both. Yes, both projection ng budget and kung ano yung performance ng ads mo. Kasi this ad quality will tell you what is the performance of your ads. Kasi makikita mo yan dito sa stop ko muna yung sharing ha. Makikita mo sa ads manager mo kung ano ang click-through rate mo. Teka lang ha. Because that gives Facebook a signal how many people are interested. How many of your target audience are interested dun sa ads mo. Kaya nga ang benchmark is at least 1%. Okay? Share ako ng screen. Tingnan nyo to. Pag tininan ko tong campaign na to, ang average CTR nito is 1.22%. Okay? Even though I am paying 154.29 per lead, it doesn't matter kasi ang binebenta ko dito is nagkakahalaga ng $10,000 to $20,000. Okay? So walang bearing yung walang bearing yung taas ng cost per lead kung ang binebenta ko ang high ticket yun or premium ticket yung binebenta ko. So I was able to get 1.22% na click-through rate, meaning nasa industry benchmark ako. Okay? Ang CPM ko 22. So tingnan mo, tama yung sabi ko, di ba? Na ang CPM sa ibang bansa between $15 to $20. Okay? Nagets? Dito sa Pilipinas, umabot ka lang ng CPM na below 100, ang ganda na nun. Promise. Maganda na yung below 100 na CPM. Saan makikita yung CPM? Ito. Ayan yung CPM. Ayan. No? Cost per 1,000 impressions. Okay? Next, Sir Bernard, coach, yung AOV sa online course coaching na niche, yun po ba ang price ng course? Tama po ba pagkakaintindi ko dyan sa AOV? Yes. Sir Bernard, ganito po yan. Di ba pag pumunta kayo ng digital homie na online courses, kunyari ito na lang, para yung akin na lang yung iano ko. Yung akin na lang yung i-benchmark ko. Ang price nito is 499. So, pagpalagay natin na 499 plus ito 2499 kasi to. 2499. Ito naman ay 10499. 10499. Tapos ito naman ay 3499. 3499.
Ngayon, ang gagawin ko dyan, ito-total ko tong lahat ng yan, sum. Hindi, teka lang. Para at least merong ano. Yan. Total niyan is 16,000. Lagyan natin ng kuan. Number. Ayan. Ang total niyan is 6,996. Okay? Kailangan kong i-divide yan sa number of price points ko. 1, 2, 3, 4. Apat yung price points ko, di ba? So, 6,996 divide it by 4. Kasi apat yung price points ko eh. Okay? Ang average order value ko is between, sabihin na natin 4,249, i-round up na natin 4,500. Okay? Yun ang magiging AOV ko. Meaning, every time na magkukompute ako ng calculator, kailangan dapat ang AOV ko dito is 4,500. Para makalculate ko kung magkano ba yung nilalabas ko na budget versus dun sa nagko-convert sa akin na nag-i-enroll sa program ko at versus magkano ba yung ROAS na nakukuha ko out of the ad spend na nilabas ko. Okay? Same thing guys if kung nasa e-commerce business ka. Okay, yun din po ang computation. Pwede nyo computein yung AOV nyo via gross or via net na computation. Mas maganda kung net mo siya kukumputin para matanggal mo yung overhead expense. Okay? Yun. So, sana nasagot ko yung tanong ni Sir Bernard. Sir, pwede pa compute. We sell aircon. Budget for boosting ads is 3K. When we close sales, minimum is 24,000. Sir Roselito. Sir Roselito, iakyat natin sa 5,000 no para medyo maganda yung ano yung anong tawag dito yung ad spend mo. Kasi malaki yung ano mo malaki yung price, yung average order value mo 24K agad eh. So ang average order value mo, palitan natin to ng 24,000. Tapos nag-spend ka ng 5,000 kapag let's say nagkaroon ka lang ng average CPM na 250 pesos, cost per 1,000 impressions, makakapag-generate ka ng 20,000 impressions. Kapag nagkaroon ka ng at least 1% na click-through rate, meron kang 200 leads na pwedeng pumasok. Then, kung meron kang conversion rate na 1%, posibleng mayroong dalawang bibili out of 200 na leads na pinasok na anong tawag dito na nag-inquire sa'yo. So, babalitan mo to ng dalawa kasi dalawa yung nandito. Okay, and then average order value na 24,000. Ibig sabihin nun, meron kang return on ad spend na 9x, 9.60. Okay? Nakuha, Sir Roselito? Okay, ibig sabihin guys, Sir Roselito, kapag worst comes to worst, naglabas ka ng 5,000, merong 200 na nag-inquire sa'yo at wala kang nakuha kahit isa man lang. Ang problema doon, conversion rate mo. Ibig sabihin nun, may problema kayo kung paano nyo kino-convert yung leads na pumapasok sa inyo. Hindi nyo na-convert ng maayos. Okay, kayo na may problema doon, hindi na sa Facebook. Okay? Kung sa real life scenario, halimbawa ikaw yung closer, ikaw yung nagko-convince doon sa 200 na nag-inquire sa iyo tapos walang bumili kahit isa sa 5,000, ikaw ang may problema, hindi si Facebook. Kasi binigyan ka ni Facebook ng 200, wala kang kinonvert, walang na-convert kahit isa, sisihin mo yung sarili nyo. And reality guys, diretso ako magsalita. Sisihin mo yung sarili mo kung bakit wala nag-convert doon sa 200 kasi nga kung paano nyo kinausap yung 200 na yon na nag-inquire sa'yo, nagmamatter po yon. Maapektuhan yung conversion rate ninyo. Okay? Ganun po siya kasimple. Next, how does FB quality and ang high ticket or just average item and paano nila nalalaman to make the ad cost more expensive? Kung more expensive, hindi ko masyadong magets. How does FB quality ang high ticket
or just average item? And paano nila nalalaman to make the ad cost more expensive? Paano nalalaman ni Facebook ang ad cost kung more expensive? Nalalaman ni Facebook kung ano yung if I'm getting this right, Ma'am Aliza, no? Nalalaman ni Facebook kung magkano yung i-charge mo based doon sa unang metric, yung CPM. Meaning, doon sa CPM na kina-charge sa'yo, dahil pinakita na ni Facebook sa 1,000 katao yung ads mo, malalaman ni Facebook kung meron bang nagki-click doon. Pag mababa yung nagki-click doon, malamang sa malamang magtataas ang iyong cost per thousand impression, tataas din sa iyo ang cost per click mo, tataas din sa iyo ang cost per video through plays mo, lahat sa iyo ay tataas. Pag dumaas lahat, bababa ang iyong impressions. Pag bumaba ang impressions, konti yung makakita ng ads mo, konti yung magki-click ng ads mo, konti yung magko-convert doon sa ads mo. Ganun lang po siya kasimple. Okay? Yung na-mention nyo, mahal yung product ng client nyo, kaya mahal din yung ad. Yes, tama po. Ibig sabihin na ano po siya, na ang tawag dito, yung niraran ko na ad is hyper-targeted audience. Okay, hindi po siya para sa lahat ng tao. Kasi kung para po siya sa lahat, marami pong magki-click doon, marami akong magiging leads. Kaya lang hindi po siya para sa lahat, para lang po sa mayayaman na tao doon sa country na niraran ko na ads. Kaya konti po yung nagkukuha kong leads even though if I'm getting a click-through rate of 1%. Okay? Conversion rate is number of conversions as in yung bumili divided by link clicks. Ano difference ng link click sa clicks all? Paano kung may link click as in website or Shopee link in ad? Ito may problema kasi itong Shopee link, no? Yung Shopee link click, yung dinirect mo yung click papunta sa Shopee, hindi mo matatrack yung landing page views doon. Hindi mo matatrack yung matatrack mo lang yung number of clicks, number of clicks sa reporting column, pero hindi mo, pag kinompute mo dyan yung sales mo, ima-manual computation mo yon. Kung paano natin ginagawa ngayon, yung manual computation, ganitong ganito yung magiging computation mo kapag nagsha-Shopee and Lazada ka. Hindi mo, pag pumunta ka ng ads manager, ano to, hindi ito applicable sa'yo kung nagla-Lazada Shopee ka. Kasi makikita mo lang dito, link clicks, number of link clicks, mawawala na yung ROAS mo dyan, hindi na lalabas yung ROAS mo dyan. Ang ROAS mo dyan, kukumpitin mo manually dito sa labas. Ibig sabihin, bigyan katang senaryo. Number of link clicks, 500. No? 500 yung number of link clicks mo. Ngayon, dahil wala kang alam, hindi mo alam kung magkano yung number of landing page views dyan. Bibilangin mo yan kung nag-spend ka ng Feb 1 to 29, 2024 nag-spend ka ng 5,000 pesos, Ma'am Aliza, sa ad budget mo, 5,000 pesos ad budget, nakapag-generate ka ng 500 link clicks na lang. O sabihin natin 1,500 na link clicks. Okay. Hindi mo makikita yung ROAS mo dun sa Ads Manager. Ang gagawin mo ngayon, bibilangin mo ngayon manually kung ilan yung bumili sa Shopee mo or Lazada account. Shopee, let's say for example, ang bumili ay sabihin natin 10. 10 yung bumili. Okay, 10 yung bumili na ang AOV ng 10 na yon ay pagpalagay natin 1,500. Sabihin natin 2,000 na lang. Okay, yun yung price ng average order value. Ibig sabihin nun, ita-times mo tong 10 bumili times 2,000, meron kang 20,000 revenue. Okay, 20,000 yung revenue mo. Paano mo excuse me. Paano mo makukuha yung conversion rate mo? Based doon sa number of link clicks. Okay?
So 10 divided by, ay, tama ba yung conversion rate ko? CVR. Ito may guide kayo dito guys ha. Sa baba. CPR. Ito, yung CBR, number of conversions divided by number of link clicks. O, tama nga. Tama yung computation ko. Number of conversions divided by number of link clicks. Dahil may 10 bumili sa'yo, 10 divided by 1,500 times 100. So 0.66 yung conversion rate mo. Dahil nga, 'di ba sabi ko sa iyo, sabi ko sa inyo, ang conversion rate mo is at least dapat 1%. Pero tingnan mo kahit na 0.66 yung CVR ko. Okay? 0.66 yung CVR ko. Bakit ako nagkaroon ng ROAS na positive? Sino makakasagot? Okay, lagyan ko to ng ROAS. Ngayon, equals 20,000 divided by 5,000. May ROAS ako ng 4. Bakit ako nag-positive? Sino makakasagot? Premium yung cost ng product? Yes. Sino pa makakasagot? Bakit ako nag-positive? Kasi sa konting clicks, maraming bumili. Sa 10 nga lang yung bumili. 1,500 yung number of clicks ko tapos sa 10 lang yung bumili. Oh, bakit ako nag-positive? Yun! Galing ni Sir Tyrone. Sir Tyrone, bibigyan kita ng isang masagabong palakpakan. Palakpakan niyo si Sir Tyrone kasi guys, mataas ang AOB. Ayan o, 2,000 yung AOB ko kahit na sa 10 lang yung bumili doon sa 1,500 na nag-click doon sa ads. Kahit na mababa yung, di ba ang average CTR ko 1 to 2% lang dapat, ideal yon. Ang baba, 0.66%. Paanong nangyari nagkaroon ako ng 4x ROAS? Kasi nga ang taas ng AOB ko. Di ba? Nako guys. Akala ko mahina ako sa math. Di ba? 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 Yan. Sino pa? Sino pa? Pareho lang tayong mahina sa math, Ma'am Alisa. Ngayon ko lang, sa tagal ko nag-a-ads, ngayon ko lang din nalaman to. Okay? Dahil ngayon ko lang din nalaman to. Kaya tinuturo ko sa inyo para mag-positive yung ROAS ninyo. Okay? Yon. Sino pa? Sino pang nalilito? Magaling to si Sir Tyrone Mukhang ano to mukhang valedictorian kaya nung high school o nung college. Ano pa? Sino pang magpapa-compute? What is the ideal ROAS? I'm currently 4.05. Di maganda yon. Kasi pag break even, at least 1 to 2x ROAS ka, halos break even yun eh. Kapag nag 3x ka and above, positive yon. Okay? Nagets? Nagetching? Getching? May papakita ko sa inyo guys. Papakita lang ko sa inyo para lang wait lang. Ano pa mga question? Ano yung number of sales cell edited manually or target? Ano? Ano yung number of sales? Hindi ko gets. Edited manually or target? Yung number of sales A16. Teka lang Wait lang. Apat lang ang titingnan nyo guys. As in guys, maniwala kayo sa akin. Hindi nyo kailangan komplikaduhin ang Facebook ads. Yung 4 lang na tinuro ko na may kulay green, pag iyon ay nakabisado nyo, magiging successful kayo sa Facebook ads. Pag magra-run ng Facebook ads. Okay? Balikan natin yung tanong ni Ma'am Alisa. Ang tanong ni Ma'am Alisa, A16, tama ba? A tapos 16. Number of sales, meaning ibababa mo yung nakita mo dito sa D12,
Kung ano yung lumabas dito, based doon sa doon sa calculation, ibababa mo siya dito. Dalawa yung nag-convert, so ibababa mo siya dito. Para ma-auto-compute niya yung AOV na 24,000 kung magkano may nilagay mong AOV. Saan po makaka-download ng calculation? Punta ka sa day 5. Nandoon po yung calculator. Okay, sa day 5, dun sa baba nung ayun, binigay ni Ma'am Aliza. So, download mo lang to. File, download, comma, separated values, yung dapat CSV siya. Mawawala tong auto-compute na to, yung computation na to mawawala. Ang gagawin mo dyan, sundan mo tong formula ko sa column E para makita mo kung paano mo kukumputin. Real estate. Sino gusto magpaano? Real estate. O, ganito. Napakasimple lang sa real estate. Naglabas ka ng 5,000, nakaka-generate ka ng 20,000 impressions o an average of 250 pesos per 1,000 impressions. May nag-inquire sa yung 200. Sa 200 na yon, may 2 bumili sa'yo. Ibababa mo yung 2 dito. Magkano yung average commission mo? Let's say, bawat isang sale, ang average commission mo is 50,000 pesos. Yun ang average AOV mo. Di ibig sabihin nun, sa 2 na-convert mo na bumili sa'yo, nakakikumita ka ng 100,000 pesos. Magkano ang return on ad spend mo? 20x. Ibig sabihin nun, yung 5,000 mo, 20 beses bumalik sa'yo. Okay? Ganun lang po siya kasimple. Naintindihan? Okay? Ngayon guys, may ipapakita ko sa inyo. Mukhang naiintindihan nyo naman. Okay? Eto guys, ito yung profile ko sa Upwork. Okay? Ang charge ko per client per hour is $50 per hour. Okay? Mga client ko is nasa abroad. $50 per hour times, magkano ba ngayon? 55 na lang. Sa 55, ibig sabihin, bawat oras, ang charge ko sa bawat kliyente is 2,750. Kung naka 8 oras ako, times 8, ibig sabihin, sa isang araw, kikitain ko yung 22,000. Ngayon guys, sagutin nyo nga ako. Yung diretsahan tayo. Yung walang halong, walang halong kaplastikan. Yung 500 pesos ba na binayaran nyo sa akin for 5 days, technically, binabayaran nyo ako ng 500 pesos divided by 5, 100 pesos per day. Sulit ba? Ha? Kasi, kung i-charge ka ko kayo ng per hour, dapat i-charge ko kayo ng 2,750 pesos per hour. Yung 100 pesos per hour na ginugugol nyo sa akin for 5 days, sulit ba yung binayaran nyo na 499? Okay, marami pong salamat. Okay. Eto guys, isa pang tanong ko sa inyo. Yung 6,499, nababayaran nyo ng one-time payment lang. Okay? At forever ko na kayong tuturuan ng Facebook ads. Tingin nyo ba ay sulit ba or hindi? Okay? 6,499, habang buhay na tayo magsasama, hanggat hindi mo naiintindihan yung calculator na yon, ipapaintindi ko sa'yo 2 beses sa isang buwan para maintindihan mo kung paano kinocompute yung calculator na to. Okay? Sir Jojo, paano mag-enroll? Punta ka dito sa group natin, sa Facebook group. Kasi ito hanggang ngayong gabi na lang po yung promo. Okay, bukas po 10,499 na po ang price po nito. Okay, 3-day sale hanggang ngayon lang po. Ito, panoorin mo kung paano paano ka mag-check out. Ilalagay ko dito sa chat box. Tapos, yon, ilalagay kita doon sa Digital Scientist na Telegram GC para twice a month magkikita-kita tayo at tuturuan ko kayo kung paano mag-run ng successful na Facebook ads. Okay? Nakuha? Yung mga gustong mag-avail,
up until tonight na lang po yung ating promo na 6,499. Babalik na po siya bukas sa 10,499. Okay? One last thing, ipapakita ko sa inyo kung bakit anong tawag dito, kailangan nyo mag-invest sa akin sa course ko. Ba't ang bagal ng net ko? Bullshit to si Globe eh. Pinalitan ko na yung LAN cable ko eh, ba't ganun? Teka lang ah. Eto. Ito yung mga testimonials nung nag-ano sa akin, nag-enroll sa akin. So it's up to you guys kung ang bagal ng net ko, bullshit. Okay? Tingnan natin yung ano dito, yung ating mga comments. Bagal po ng Globe recently. Yan. Sayang katapusan pa ako February magkakaroon ng commission. Okay. Dati pati data ng Globe nawawala. Yes. How many hours per course also aside from the pre-recorded vids? May additional pa ba? Understand meron one-on-one where you mentioned 5-day, 1-hour sessions yun. May group coaching session ba? Yung one-on-one coaching, magkaiba po sila sa group coaching. Yung digital scientist, group coaching po yon. Okay? Asa na yun? Ito. Yung digital scientist, expert level, 10,499 po ang price po niyan. Pero ibibigay ko lang po ng 6,499 up until tonight lang po. Okay? Bukas po is 10,499 na po ang price niyan. Di ko alam kung kailan ako magpo-promo ulit. Pero kung ako sa inyo, i-grab nyo na yan. Yung sinasabi nyo ko pong one-on-one coaching, iba po yung price nito. 15,499 po ito. 15,499 for 5 days, at least 1 hour per session. And then you'll also get all the courses for free. And lifetime access na rin po ito, lifetime membership. Yung one-on-one coaching. Pag nag-avail ka ng one-on-one coaching. Okay? Puno na ako ngayong first week ng February. Yung gusto magpa one-on-one, baka mga second week na kayo or third week. Okay? Last, may ipapakita ko sa inyo, ito yung mga testimonials ng aking mga estudyante. Approachable and low profile pero best yung mga training courses, additional knowledge. Highly recommended. Thanks coach. Kahit di pa tapos yung class namin but you will learn talaga. Sulit 5-day ads challenge nito. I highly recommend ito sa mga nahihirapan matutunan mag-ads. Satisfied po talaga kami coaching. Dami ko po na nabiling course sa FB ads. I think already found the perfect coach. Nag-avail ako ng coach. Excited ako maging Facebook media buyer. Lalo na sa Upwork. Daming courses FB ads sa Facebook. Pero eventually, sa iyo ko lang nasundan ang madaming naintindihan. Highly recommended. Sulit na sulit yung pag-enroll namin sa ikaw lang ang enroll lang ko na hindi kami tinigilan turuan. Mas nauna kong bilhin yung FB ads niya kaysa sa'yo. Kaya lang at loss pa rin ako sa FB ads. Buti nilang binili ko yung FB ads mo. Thank you coach. Mas appreciate ko ngayon ang FB ads. Dati inis na inis ako kasi litong-lito ako. Nalilito pa rin naman pero mas naintindihan. And so on and so forth. Yun lang guys. Thank you so much. Sa 5-day training, I hope I was able to impart a good information and how you can be able to be profitably, to run ads profitably, and hindi kayo nagsusunog ng budget. No, kahit sa 5,000, kaya ako na-formulate yung 100 pesos Facebook ad strategy, na kahit sa 5,000 budget, spread out mo lang yan for 1 month. Kapag may nakuha kang winner dyan, I can guarantee you, may scale mo yan ng mas mataas, mas malaki. Okay, marami pong salamat. Thank you so much for this opportunity na maibahagi ko sa inyo yung knowledge. And just message me guys, nandoon naman kayo sa Telegram GC, meron ako 3 months technical support. For those na nag-avail ng 5-day Facebook Ads Challenge, you can always message me anytime. Dapat ang ano doon is between 9 a.m. to 5 p.m. lang office hours, but usually nagre-respond ako pag hindi naman ako ganun busy. Maraming salamat guys, and yung day 5 makikita nyo doon sa dashboard nyo.
Okay, thank you so much and have a good day. Bye-bye.